the no in either way. We also have this. So, kung sakali man guys, kayo ay gipit with regards sa money, you really need to say no sa pagbili-bili. Okay? So, we have to stop. We also have cherish in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon na i-cherish mo yung iyong kayamanan sa ngayon. Kung meron ka bang sapat talaga ng money, may savings ka ba? Okay? Kasi sa ngayon, tinatawag ka ng Panginoon na i-stop mo muna magwadas ng pera, lalo na kung alam mo na kipit ka or hindi sapat yung iyong money. So, you have the book here. We also have precious memories in either way. Ibig sabihin lang nun, meron ka sigurong past dati na nasa ganito ka rin sitwasyon, nagipit ka, pero bili ka ng bili. Okay, so gusto sabihin ng Panginoon na sana natuto ka sa mga bagay na nangyari dati. Okay, and we also have the 3. And we also have the please. So, gusto sabihin ng Panginoon na baka ito'y naisip mo sa ngayon na, you do have that please, that money. Okay? But yet, I kinda like feel na gusto sana sabihin ng Panginoon na tinan mo pa rin yung realidad. Even if you have money as of this time, pero meron ka bang savings? Meron ka bang emergency fund? Meron ka bang mga ganito at ganyan? Baka kasi yung hawak mo lang na pera is yung, let's say, yung pera mo sa ngayon, pero wala ka pang savings at wala ka pang emergency fund. So, if that is the case situation, hanay-hanay muna sa, pagbili-bili. Saka na lang bumili kapag meron ka talagang money for it. But now, gusto sabihin ng Panginoon na i-prioritize mo muna yung importante talaga. Okay, don't buy unnecessary things. Learn from your past mistakes. Okay, and that's it guys. And God bless all of you.